Parang ganito lang din yan. Willing sumikat kahit sa kapalpakang paraan ng pagtatanggol tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Yan. Ang taga The Revealers, Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Romisbak. Pero napansin nyo ba, yung mga kadalasang ginagamit nila ay isang ad hominem sa pagdepensa sa kanilang doktrina at pangangaral. Ad hominem. Yun ang palatandaan, mga kapatid, na kapag matindi ang damdamin diyan sa pagtanggol nila at mahina ang argumento nila, yon, magiging emosyonal ang sagot. At ang emosyon sa debate ay kadalasan nagbubunga ng tinatawag na ad hominem kaysa mahinahong paliwanag at pagsagot. Alam naman nila na ang ad hominem ay mahinang argumento at maling argumento sa pagpaliwanag. Kapag ang argumento ay nakasentro sa personalidad, hindi sa punto, yon ang tinatawag na ad hominem. Kaya nga, ito ang sinabi. Parang ganito lang din yan. Willing sumikat kahit sa kapalpakang paraan ng pagtatanggol tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Yon. Napansin niyo sa resback nila, willing daw sumikat sa paraan na palpak ang pagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Sino ba ang palpak? Naalala ninyo noong niribat natin ang kanilang argumento bago tayo darating sa Pasko, na ang Pasko'y sa pagano daw. Naalala ninyo? Pinanindigan nila na si San Ignacio ang nagtatag daw sa simbahang Katoliko. Ginamit natin ang Pasugo magazine nila na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Ano ang kanilang sagot diyan? Sinong palpak? Ang sagot nila, Okay, Kuya Proton, pakita na po natin, ihayag na po natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong dahil siya naman po ay walang aklat o walang pasugo. Ipakita po ninyo yung pahina ng pasugo na yan, Kuya Proton. yan. Ad hominem na naman. Gusto nilang ipakita na nagsisinungaling ako at sabi niya, ipakita ninyo ang pahina ng naturang pasugo. Ba't natunto ninyo ang pahina ng naturang pasugo? Dahil sinabi ko. O paano ninyo sasabihin nagsinungaling ako? Natuntun nga ninyo ang sinabi ko. Pero, ang sabi niya, pakita natin ang, ano daw, balikan? Okay, Kuya Proton, pakita na po natin, ihayag na po natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong dahil siya naman po ay walang aklat o walang pasugo. Ipakita po ninyo yung pahina ng pasugo na yan, Yan, Kuya nakita Proton. niyo? Wala daw akong pasugo. Ano to? Ito. Ito ang binasa. May bagis. Lapitan natin. Pasugo ninyo yan. 1977. Ha? Okay, Kuya Proton, pakita na po natin, ihayag na po natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong dahil siya naman po ay walang aklat o walang pasugo. Ipakita po ninyo yung pahina ng pasugo na yan, Kuya Proton. Paano niya na siguro na wala akong kopya sa pasugo? Kamu nga, ipakita ninyo ang inyong kopya dahil sa online lang kayo nangunguha, mga miyembro pa kayo ng ANC. Tatalakayan natin ito.
Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Muli makasama ninyo sa pagkakataong ito, mga kapatid. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa kay Kabornok, Factbusters PH. Nasa link, mga kapatid. Ang link at ang pangalawa natin na channel, Pananampalataya at Katwera, nasa link pa rin. Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay at inanyayahan natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At para malaman natin kung saan na kaabot ang videong ito, mga kapatid, tulad ni Crisanto Pansito, nasa Houston, Texas, USA. Hello, kumusta? Sa lahat nating mga kapatid. At bumalik din ako, nag-live din ako ngayon sa ating Pananampalataya at Katuweran channel. Hello. Sinubukan nating mag-live muli dito, mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming, mga kapatid. So, pakilagay naman sa lugar kung saan kayo nakabase. Now, ang ating sasagutin ngayon ay pagpatuloy natin ang pagsagot. Uminit na yata itong taga-INC, lalo na sa The Revealer. Instead na sagutin nila ang mga argumento, panay ad hominem. Ang ad hominem, yun ang katibayan, mga kapatid. Shout out daw kay Delphine Rabago diyan sa Zamboanga City. Na humihina ang argumento nila. Dahil nalantad natin. Imagine, ako daw nagsisinungaling, pero natunto nila kung anong pasugo ang ginamit ko. Pero, ang sabi na nagsisinungaling daw ako, bakit? Wala akong kopya na pasugo. Paano matunton at natataranta nga sila sa hinahanap nilang pasugo na binanggit ko sa pagsagot ko sa kanila? Di ba? Pagkatapos, napaka ad hominem ang atake nila. Okay, Kuya Proton, pakita na po natin, ihayag na po natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong dahil siya naman po ay walang aklat o walang pasugo. Ipakita po ninyo yung pahina ng pasugo na yan, Kuya Proton. Iyan. Kasinungalingan dahil wala kong pasugo. Ang daming kopyang pasugo natin. Kaya nga, ginagamit natin yan na argumento, mga kapatid, dahil nasa kanilang pasugo mismo. At itong nabasa natin na pasugo, natuntun nila. Ito, paano nila masasabi na walang pasugo? Ito ang binasa natin. Ito din ang binasa nila. Dahil batay sa pasugo, nakasulat diyan na si San Ignacio, na sabi nila, nagtatag daw sa simbahang Katoliko, ay alagad pala ni San Juan Apostol. Kaya, sino ngayon ang sinabi nila, palpak ang pagtanggol? Parang ganito lang din yan. Willing sumikat kahit sa kapalpakang paraan ng pagtatanggol tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Willing sumikat daw kahit sa paraang palpak ang pagtatanggol. So, diyan makita natin na bunsod sa kanilang damdamin talaga. Gumagamit sila ng ad hominem na. At matagal na yan. Pero bakit ba
Dahil alam nyo naman mga kapatid na yung matagal na taktika ng mga ministro ni Felix Manalo nalantad. No? Una, yung paggamit nila sa Aklat Katoliko, ang Handbook of Christian Feast and Customs. Mga kapatid, sa meeting namin sa National, although di ako naka-attend sa Cebu, pero kumakatawan si Kaburnok sa meeting. Binopropose ko kasi, minumungkahi ko na dapat sa mga aklat katoliko na pinagputol-putol at pinag-chop-chop nito mga iglesia ni Kristo, meron tayong kopya. No? Yung mga ginagamit nila, meron tayong kopya, mga matatagal na mga aklat at mahirap hanapin. So, kaya nagpatulong tayo sa mga kapatid natin, may pinadala tayong sulat para matulungan tayo. No? Maraming salamat kay Doc Eric, Doc Eric Padilla, at Attorney James Biron, at ating pang mga kapatid, no, na papadalahan ko ng letter kaugnay sa layunin na makuha natin yung ibang mga aklat na ginagamit, hindi lang sa INC, kundi lalo na sa Seventh-day Adventist. Kaya, sa mga nagsubaybay ngayon, kung meron kayong mga lumang aklat sa Catechism ng Simbahang Katoliko at iba pang mga aklat na magamit at di nyo ginamit, so, yung matagal ng mga aklat na magamit talaga, may sa Davao na isang SDA, no? Maraming salamat kapatid, na isang SDA na nagkatoliko, lahat ng mga aklat niya, pinadala niya dito sa akin para magamit. So, yung iba, mga Pasugo Magazine, may mga bigay din, ang iba galing sa Zamboanga City pa ito. At may mga nagbigay din na mga aklat sa mga Muslim. No? So kung meron kayo mga aklat, Muslim o Quran, at wala niyo magamit diyan, magamit natin sa evangelization. Kung maari, ito panawagan natin, padala ninyo. At na sa mga nagsubaybay sa atin para makatulong sa evangelization, yung plano namin na makuha yung iba't ibang mga kopya na mahirap talaga hanapin, pero may ilan nasa online. At yung iba mga parang Xerox na, no? Pero nasa online pa rin. So, magpatulong kami sa inyo, mga kapatid. Kung meron kayong mga aklat na yan na magagamit, sana padala ninyo sa amin para magamit yan. Okay? Maraming salamat sa lahat na kusang nagplano para makatulong. Okay, di na tayo magtatagal pa mga kapatid. Bakit? Itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano na isinakristyano batay po dito sa aklat na Handbook of Christian Feast and Customs. Ito po. Ito na aklat mga kapatid. Isa-isahin natin ito. Ano daw? Ang kapistahan, ito'y very misleading na pahayag ng ministro. Imagine, ang kapistahan, ang Pasko, ang Disyembre 25, ay kapistahan daw mula sa mga pagano. Alam nyo, itong taktikang ito, mula pa sa Seventh-day Adventist, dating Seventh-day Adventist,
evangelist kasi si Felix Manalo bago nagtatag ng Iglesia ni Cristo. At yun ang mga taktika ng Seventh-day Adventist, although ang Seventh-day Adventist may nagdiwang na ng Pasko ngayon, no? Pero ang tanong mga kapatid, totoo ba na ang Disyembre 25 ay kapistahan ng mga pagano? Una, yung kapistahan na tinatawag nilang kapistahan ng mga pagano noon na tinatawag na Sol Invictus, the Unconquered God, huli na yan kaysa pagdirewang ng mga Kristiyano sa kaarawan ng ating Panginoon Jesucristo. Silipin ninyo ang Wikipedia online. Anong taon yang Sol Invictus, ang Conquered Sun? Sandali muna. Ito, makita ninyo sa Wikipedia na ang Sol Invictus, Unconquered Sun, was the official sun god of the later Roman Empire and patron of soldiers. In 274 Anno Domini, the Roman Emperor Aurelian made it an official cult alongside the traditional Roman cults. Sa Wikipedia yan. Kailan? 274 nagsimula. Ang tanong, kung tingnan natin ang mga sulat sa 1st and 3rd century, sa mga early manuscript na na-translate sa English mga kapatid, sa mga sinaunang apostolic fathers ng simbahang Katoliko, kailan nagdiwang ng kapistahan sa kapanganakan Disyembre 25? Eto, mabasa ninyo ayon kay Theophilos sa taong 171-181, 1st century, 2nd century. We ought to celebrate the birthday of our Lord on what day whatsoever that 25th of December shall happen. Apostolic Father yan. Di lang yan. Kung tingnan natin ang sa panahon ni Irenaeus, eto mabasa natin. In his work, Adversus Heresies, Irenaeus, 130-202 Anno Domini, identified the conception of Jesus as March 25 and linked it to the crucifixion at the time of the equinox, with the birth of Jesus 9 months after on December 25 at the time of solstice. So nakita ang pagkakaiba mga kapatid. Ang nativity ng ating Panginoon Jesucristo ay first na-identify taong 70 to 270 Anno Domini sa early Christians. Samantalang ang pagdiwang ng December 25 sa tinatawag na Sol Invictus was later declared 275 Anno Domini by Pagan Emperor Aurelian. Pero, kung tingnan natin sa kasaysayan, napakalayo ang gap mga kapatid. Kaya, yung sinabi nilang galing sa mga pagano, yon ang kanilang history. Hindi nakabatay sa history. Dahil kung tingnan natin ang mga paliwanag sa mga historiador, noong naging Kristiyano ang imperyo, sa panahon ni Emperador Constantino, of course, 325 Anno Domini, he stopped the persecution of Christians and made the Catholic Church as the official state religion of the Roman Empire. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, pinili ng simbahan sa imperyo. Pero, sa early Christians, sa Eastern churches,
napakita na natin na first century, second century, may mga nagdiwang at ina-identify ang December 25. So bukas yung calculation bakit December 25. Ating tatalakayin yan mga kapatid. No? So, yes, merong pagdiriwang ang mga pagano sa Sol Invictus. Pero nang huminto ang paganismo mga kapatid, yung pagdiriwang ng mga pagano sa Roman Empire noon na Sol Invictus, ang simbahan nagdeklara na ipagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo December 25. Nauna nang ipinagdiwang bago pa idiniklarar ng paganong imperyo para kahit nagiging kasabay sa mga pagano, ang tawag diyan ay Christianization. Ano yung Christianization? Pagtanggal ng kahulugan ng paganong pista at pagbibigay ng bagong kahulugan na nakabatay sa makadiyos na kahulugan at batay sa aral ng mga Kristiyano. Kumbaga, hindi sinasamba ang araw, ang Sol Invictus, ang conquered God. Ang sinasamba ng mga Kristiyano, ang tunay na liwanag sa sanlibutan, walang iba, ang ating Panginoon Jesucristo. Alam nyo, napakaraming Kristiyanong kapistahan mga kapatid na ang pitsa ay nagkataong tumapat sa paganong kalendaryo. Ngunit, binago ang kahulugan at iyon ang tinatawag na Christianization. Tutol ba sila diyan? Mamaya, ating tatalakayin mga kapatid pa. At kung sa pagano, ang nakauna para gusto nila palitaw, unang nagdiwang, iba't ang tanong, ba't nag-celebrate kayo ng New Year's? New Year. Mamaya, balikan natin yan mga kapatid. Okay. So, ang tanong dito, may biblical ba na batayan ang pagdiwang sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo? Meron bang batayan sa pagdiriwang? Biblical. Alam nyo, napaka-liwanag sa Biblia, mga kapatid. Na sa Biblia mismo, ipinagdiwang ng mga anghel ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Saan yan mabasa? Tingnan nyo sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 10-14. Di ba nagpupuri ang mga anghel? Sino pa yung nagdiwang? Tingnan nyo sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 15-20. Nagpunta ang mga apostol. Sino pa dumalaw? Dumalaw doon ang mga mago. Saan? Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11. Sino ang unang sumamba sa mga bata sa San Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11? Mga pagano. Yung mga mago, mga pagano yon. Ibig ba sabihin, nahaluan na ng paganismo ang naturang pagdiriwang? Yun ay manifestation na ang kaligtasan ay para sa lahat, pati na sa mga pagano. Kaya yung Christianization, tinanggal ang paganong celebration, pinalitan ng pagdiriwang ng mga Kristiyano para mahinto ang paganismong selebrasyon. So, balikan natin. Nabasa natin ang Lucas Kapitulo 2, versikulo 10-14, mga kapatid, kung saan ang mga anghel ay nagpupuri, nagdiwang sila. So kung ipinagdiwang ng mga anghel at ng mga tao yung pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo, bakit bakit bawal kung ipinagdiwang sa simbahang Katoliko ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo? Pero alam niyo naman ang palusot ng mga ministro diyan. Hindi. Sa pagano yan. Itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano. Yan. Isa-isahin natin. Piyestang pagano daw mga kapatid.
Alam nyo sa argumento, yun ang tinatawag na pagan roots fallacy. Ano po bang punto diyan? Mali na. Bakit? Una, kung ang mga pagano ay unang nagdiwang, therefore di pwedeng tanggapin sa mga Kristiyano. Nakalimutan ba nila? O may aklat kayo sa Seventh-day Adventist. Ito, sa English nito, Sandilo. O, Seventh-day Adventist. Bakit? Anong sabi dito sa pahina 79 sa kanilang aklat? Ang mga pangalan sa araw, pangalan sa buwan, ay galing sa mga Diyos-Diyusan sa mga pagano. At ang kalendaryo, unang ginagamit ng mga pagano. Kaya ang Gregorian calendar ngayon, na idiniklara ni Papa Gregorio XIII, unang gumamit yan mga pagano. Now, kung para sa kanila, yung tinatawag na pagan roots fallacy mga kapatid, na dahil mga pagano ang unang nagdiwang niyan, di dapat tanggapin. Ang tanong, ano na kalendaryo ang ginamit at sinunod ngayon sa Iglesia ni Cristo? So tandaan natin mga kapatid na may mga bagay na galing sa mga paganong kultura, ngunit hindi ibig sabihin na masama ang halimbawa nun. Bakit? Ang tanong, yung arawng linggo, di po ba, ang tawag niyan ay Sunday. Sa Latin, Dies Solis, the day of the sun. Mula yan sa Roman names, pero pinalitan yan sa simbahan. Ang Dies Solis, pinalitan ng Dies Dominica. Sa Spanish, linggo, domingo. Dahil ang salitang domingo, Lord's Day. Ngayon, kung hindi susunod ang mga anti-Catholic sa deklarasyon ng simbahang Katoliko, ang tanong dito mga kapatid, bakit ginamit nila ang kalendaryo ng simbahang Katoliko? Di ba? Ba't gumamit sila sa kalendaryo ng simbahang Katoliko? So, calendar itself, batay sa aklat ng Seventh-day Adventist, ay Roman pagan origin. Pero ginagamit yan ng mga Kristiyano, lalo na ng simbahang Katoliko, dahil ang pag-aari ng Diyos ay lahat ng mga kultura. Awit Kapitulo 24, versikulo 1. Ang tanong ngayon, ano ang kahulugan sa kalendaryo? Para ba sa mga pagano? Hindi. Para na sa mga Kristiyano. Ganon din ang pagdiriwang natin sa kapanganakan sa ating Panginoon Jesucristo. Meron bang mga pagano nagdiwang ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo? Wala. Okay. Ngayon, balikan natin ang pahayag ng ministro. Itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano na isinakristyano batay po dito sa aklat na Handbook of Christian Feast and Customs. Ganito po ang ating mababasa, ito po ang pahayag. Paminsan-minsang nasasabi ng mga na ang natibidad, kapanganakan ni Jesus, ay isa lamang isinakristiyanong kapistahang pagano. Ayon po sa aklat na ito na aming binasa sa inyo, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na ipinagdiriwang ng marami ng Disyembre 25 ay isa lamang pong isinakristiyanong kapistahang pagano. Yan. At ginamit nila ang aklat na ito, pero may iniwasan ang ministro ni Felix Manalo. Pagkita ko, ito ang aklat mga kapatid. Kaya mag-ingat talaga sa ganitong taktika. Ito ang binasa paminsan-minsan. It has sometimes been said that nativity is only a Christianized pagan festival.
Oh, yan ang binasa paminsan-minsan. It has sometimes been said that the nativity is only a Christianized pagan festival. Pero, tingnan ninyo, however, the Christians on those early days, early centuries, were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian on the same day. So napansin nyo ba? Paano nila minadjik ang mabasa sa Christian Fest and Customs, mga kapatid? Matagal na ito na aklat. Kaya kung wala tayong kopya sa mga aklat na ginagamit nila, paano natin maribat na pinagchap-chap, pinagputol-putol nila? At kung unang gumagamit ang mga pagano, abay, huwag kalimutan na si Marcolita ang kanilang kandidato nag-great ng New Year. Isang maligaya, payapa at makabuluhang bagong taon sa ating lahat. Sa taong ito na malapit nang dumaan sa ating buhay ay napakaraming pagsubok ang ating dinaanan. Hinahangad ko na sa darating na bagong taon ay iba yung pagpapala ang makakamit ng bawat isang. Nag-Happy New Year siya. Tanong. Ang tanong dito, mga kapatid, kung ang mga pagano unang nagdiwang di pwedeng tanggapin, ba't nagdiwang ang INC ng New Year? Bakit? Tingnan niyo sa The World Book Encyclopedia, Volume 13, page 1960. Ito mabasa natin. Napansin niyo, mga kapatid? New Year's Day, early customs. If the earliest of the ancient nations had customs that celebrated New Year's Day. In ancient Rome, the first day of the year was given over honoring Janus, the god of the gate, and door and beginnings and endings. The month of January was named after this god. Di ba kalendaryo ninyo, merong January? Ba't tinanggap ninyo yan? New Year din. Di ba niyo napansin na kung sundin yung argumento ninyo sa pagano ang unang nagdiwang niyan? Di lang yan. Di ba? Gumagamit din kayo ng mga paputok. Ang tanong, kung sisilipin natin ang kasaysayan, yung mga paputok, sino ang unang gumamit diyan? Di ba mga pagano? Kaya yung sinabi nila, mga kapatid, na ang pagdiriwang ng mga Katoliko sa Pasko ay pagano umano, ang malaking tanong dito, lalo na sa mga revealers na INC, na palpak daw ang ating pagsagot sa kanilang mga tuligsa sa pananampalataya. Kung ang paganong selebrasyon, Pasko, para sa kanila, Disyembre 25, itong nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Pansinin ninyo, ang ministro ni Felix Manalo, si Pedro Reyes Villanueva. Anong sabi niya? Ang Paskong Kristiyano. Tingnan niyo, Paskong Kristiyano. Tula ni Pedro Reyes Villanueva. Ang Paskong Kristiyano ay handog ng Diyos. Pag-ibig at awa sa tao'y pantubos. Ito'y dugot buhay ng Panginoong si Jesus. Nasa katauhay kanyang inihandog.
sa isang sabsaban sa bayan ng Bilin. Sandali, sa bayan ng Bilin. Ang Bilin ba ay bayan? Oh, hindi yata na-edit ito, Sa isang sabsaban sa bayan ng Bilin, naluwal ang Kristong may awit ng anghel. Ang kaliwanagan ng kanyang bituin ay siyang nagtaboy sa kimpal ng dilim. O sige nga, mga revealers, batay sa pasugong ito, huwag niyo sasabihin na wala naman akong kopya ng pasugong ito. Nang sinabi nila Paskong Kristiyano, kung yung binanggit sa pasugo na Paskong Kristiyano, hindi yan Disyembre 25, anong buwan yan? Ito pa, Pasugo Magazine, na ministro ni Felix Manalo ang may akda, si kapatid na Emiliano ay Agustin. O, anong sabi? Ang Pasko natin. Sabi nila ang Pasko ay sa pagano. Bakit merong Pasko natin? At ipinagdiwang umano sa bayan ng Bilin. Ang Bilin ba ay bayan? Ano ang masasabi ninyo mga kapatid? Kaya, sinong argumento ngayon ang palpak tulad sa sinabi ng The Revealers? Parang ganito lang din yan. Willing sumikat kahit sa kapalpakang paraan ng pagtatanggol tungkol sa pananampalatayang Katoliko. O yan. So, ang ginagamit nila talaga na taktika dito mga kapatid ay ad hominem talaga. No? Instead na sagutin nila yung mga nilatag, personal ang kanilang target. Willing sumikat. Kahit palpak. Paano na palpak? Na sila mismo ang nalantad. Di ba? So, huwag kayong magalit. Huwag sana kayong magalit dahil ating sinagot lang yung matagal na nilang mga propaganda sa mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. No? Matagal na yan na propaganda. Kaya nilantad natin, sinagot natin, punto por punto, itong argumento nila. At meron ng mga kapatid natin na mapansin ninyo, may mga kapatid na talagang sila'y yumakap sa simbahang Katoliko dahil sa pamamagitan ng kanilang pagsubaybay, yan, nahayag talaga ang katotohanan.